Sa pambungad na eksena ng pelikula, ipinapakilala sa atin si Aryo, ang anak ng makapangyarihang boss ng Black Dragon sa Hong Kong. Dumalo siya sa pagtitipon ng mga high-profile na mga gangster na inorganisa ng kanyang ama. Tumaas ang tensyon nang ang mga miyembro mula sa isang karibal na gang ay sinubukan na maliitin siya sa isang pagtatangka, para ipahiya ang kanyang ama. Gayunpaman, tumangging umatras si Aryo at ipinamalas ang kanyang galing sa pagsayaw sa paligid ng bulwagan na ipinapakita ang kahanga-hangang mga galaw ng espada na nagpabilib sa mga panauhin. Ngunit ang mga bagay ay naging delikado, nang ang isa sa mga miyembro ay sadya na binasag ang baso at inihagis ang mga tipak sa lupa, na naging dahilan ng pagdurugo ng kanyang mga paa. Si Aryo sa kabila ng sakit, ay pinilit na hindi tumigil at humawak sa kanyang espada na may katalinuhan na ayaw ipakita sa mga miyembro na siya'y nasasaktan. Gayunpaman, ang mga panunuya at tawanan ng mga bisita ay lalong lumala, at ang pagkabigo ni Aryo ay nagpakulo ng kanyang dugo at galit. Sa isang mabilis at makapangyarihang galaw, sinaksak niya ang kamay ng miyembro na naghagis ng mga bubog kanina. Dahil dito, ang iba pang miyembro ay nagalit sa kanyang ginawa ngunit hindi nagtagal ay naayos ito ng kanyang ama. At dahil hindi nasisiyahan sa parusa na natanggap, kinabukasan ay sinubaybayan ni Aryo ang pinuno ng gang at nahanap niya ito sa isang istasyon saka hiniwa ang lalamunan nito dahilan para mamatay mismo sa lugar. Pagkatapos ng libing ng namatay na pinuno ng gang, tumaas ang tensyon dahil ang isa sa mga matataas na miyembro ay nangakong igaganti ang kanyang namatay na kasamahan sa pamamagitan ng pagpatay kay Aryo. Dahil sa takot sa kaligtasan ng kanyang anak, ang ama ni Aryo ay inasikaso ang pagpapadala sa kanyang pinagkakatiwalaang kaibigan na si Big Boss na isang makapangyarihang gangster na naninirahan sa Korea. Sa kasunod na eksena, si Han Ki-chul na may mababang ranggo sa gang ng Big Boss ay inatas ang bantayan si Aryo dahil sa kanyang di umano'y kakayahang umintindi ng Chinese. Subalit ang katotohanan ay wala siyang kaalaman sa wika o kung ano paman. Sa sumunod na araw, si Ki-chul at ang kanyang mga kasamahan ay pumunta sa airport upang sunduin si Aryo na akala nila ay gangster na lalaki. Ngunit nagulat sila nang makita ang isang kapansin-pansing magandang babae na nagpapakita ng masungit na pag-uugali. Dumagdag pa sa hadlang sa komunikasyon dahil wala ni isa sa kanila ang nakakapagsalita ng wika ni Aryo at hindi rin siya pamilyar sa Korean. Kaya ito ay lumilikha ng agarang pakiramdam ng tensyon at pagkabalisa sa pagitan ni Aryo at ng kanyang mga bagong tagapag-alaga. Sa kalaunan ay nakipagkita si Aryo sa Big Boss na mainit siyang tinanggap at sinabihan siyang gawing komportable ang sarili sa kanyang pananatili sa Korea. Sinabi rin niya sa kanya na maaari niyang utus-utusan si Ki-chul at ang kanyang mga kasamahan. Pagkatapos ng ilang sandali, si Ki-chul at ang kanyang mga tauhan ay inihatid si Aryo sa kanilang tahanan kung saan ang mga lalaki ay nagsimulang magpakita ng kanilang mga kasanayan sa pakikipaglaban na sinusubukang ipakita kay Aryo kung sino ang masusunod. Ngunit hindi nila alam na siya ay isang black belter. Makalipas ang ilang sandali, isang tagasali ng wika na tinatawag na Yan Hee, ang dumating upang tumulong sa komunikasyon sa pagitan ni Aryo at ng mga gangster. Siya ay wala pang sapat na gulang at takot na takot sa mga gangster, kaya noong simula, sa halip na isalin ang mga sinabi ni Aryo na mga pang-iinsulto ay pinalitan niya ang mga ito ng magaganda upang maiwasang magalit ang mga gangster. Maya-maya si Aryo ay gumawa ng isang mahalagang kahilingan sa kanyang mga tagapag-alaga. Nais niyang mahanap ang kanyang nawawalang ina na huling nabalitaan na nasa Korea. Kinabukasan ang mga alip-ores ni Ki-chul ay naabala ng ilang miyembro mula sa ibang gang, at sila ay mas marami ngunit mabuti na lamang at si Aryo ay nasa eksena kaya tinuruan niya ng leksyon ang mga kalaban sa pamamagitan ng pagsipa ng maliit na mesa patungo sa kanila na naging dahilan ng kanilang pagbagsak sa sahig. Pagkatapos ay sinimulan silang bugbugin ng mga alip-ores ni Ki-chul kaya sa huli ang mga kalaban ay tumakas mula sa eksena na may maraming sugat sa buong katawan. Nang gabing iyon, si Aryo, ang tagasalin at ang mga gangster ay pumunta sa isang restaurant upang kumain at uminom. Pagkatapos uminom, si Ki-chul at isa sa kanyang mga alip-ores ay pumunta sa banyo nang biglang dumating ang kalaban na gang sa restaurant upang gumanti sa naunang laban nila. Sinubukan nilang saktan si Aryo at ang tagasalin habang sinisipa ang natitirang mga miyembro, gayunpaman ang ating matapang na bida ay hindi aalis ng walang laban kaya't binato niya ang mga chopstick diretso sa mga kalaban. Ito ay nagbibigay sa kanya ng isang kalamangan habang nagsasagawa ng ilang malalakas na sipa sa mga gangster na nagpaalis sa kanila sa takot. Ito ay away ng isang babae laban sa grupo ng mga lalaki. Kasunod, ang isa sa mga alip-ores ni Ki-chul ang nagsumbong sa kanya habang nasa banyo.
si Kitchul ay lasing na lasing kaya hindi siya naniniwala sa kwento ng pakikipaglaban ni Aryo ng mag-isa sa mga gangster. Kalaunan ay nagulat ang mga nabugbog na kalaban sa kanilang pinuno, dahilan upang gawing pangunahing target ang gang ni Kitchul. Matapos magsaliksik tungkol sa gang, si Kitchul at si Aryo ay inimbita sa punong tanggapan ng kalaban na gang. Pagdating nila doon ay nagulat sila nang malaman na nandoon na ang mga alip-ores ni Kitchul at binugbog na, dahilan para mag-apoy sa galit si Kitchul kaya nagsimula siyang makipaglaban sa boss ng karibal na gang. Gayunpaman dahil sa kanyang kakulangan sa diskarte sa pakikipaglaban ay hindi siya gaanong nagpakita ng galing, buti na lang at tinulungan siya ni Aryo. Kumuha siya ng mani sa katabing pinggan saka pinitik ito diretso sa mukha ng boss, at nang mawalan ito ng balanse ay tumama ang suntok ni Kitchul na nagpabagsak sa boss. Kasunod nito ay mabilis siyang pinalibutan ng mga kalaban at sinimulan siyang bugbugin gamit ang mga pamalo at suntok. Sa kabila ng pagiging mas marami nila, si Kitchul ay nananatiling nakabantay upang gampanan ang kanyang tungkulin na protektahan si Aryo. Ngunit sapat na ang nakita ng ating bihasang mandirigma na si Aryo kaya isinantabi niya si Kitchul at inihanda ang kanyang sarili na makipaglaban sa grupo ng mga kalaban. Kahit na mas marami ang kalaban, si Aryo ay nagawang magpatama ng malalakas na sipa at nasugatan ang mga kalaban. Sa ilang segundo ang mga kalaban ay nakahiga na lamang at wala nang magawa sa sahig, habang si Kitchul ay nakatayong gulat na sa wakas ay napagtanto ang pambihirang kakayahan ni Aryo sa pakikipaglaban. Ilang sandali matapos ang kanilang pagkapanalo, si Kitchul at ang grupo ay nagpasya ng umuwi. Siya at ang kanyang mga alip-ores na medyo walang kasanayan ay humanga at natatakot na sa malakas na babae. Maya-maya ng gabing iyon, sina Kitchul at Aryo ay magkasamang nagpapahinga sa hardin para uminom, halatang may problema sa wika sa pagitan ng dalawa ngunit si Kitchul ay nagsisimulang maakit kay Aryo at ang babae ay tila nasisiyahan din na kasama siya. Kinaumagahan ang lahat ng mga miyembro ng grupo ay nakaupo upang magsama para sa agahan. Si Aryo ay nagsimulang maging mas mabait sa kanila kumpara sa kabastusan na dinadala niya sa kanyang sarili noong siya ay bago pa lamang. Ngunit ngayon ang tagasalin ay nagsimulang magsalin ng mga pangungusap na medyo mapang-utos upang makapagdulot ng takot sa mga alip-ores ni Kitchul. Lumalabas na siya pala ay nasisiyahan sa kanyang ginagawa sa kanila. Sa sumunod na eksena, si Kitchul at ang kanyang mga alip-ores ay pumunta sa kanilang punong tanggapan at nakita na ang boss ng karibal na gang ay naroon upang aminin ang pagkatalo na nagpahanga sa kanilang amo, dahilan para ma-promote si Kitchul mula sa mababang ranggo na gangster hanggang sa kanyang pagiging kanang kamay. Samantala sa Hong Kong, ang miyembro ng mas mataas na gang ay determinado pa ring gumanti kay Aryo kaya nagpadala siya ng ilang propesyonal na mga asasin upang habulin si Aryo. Pabalik sa Korea, si Aryo at ang grupo ay nagsasaya sa isang bayan nang sila ay biglang nagambala sa pagdating ng mga asasin. Noong una ay naniniwala sila na ang hinahabol ng mga asasin ay si Kitchul ngunit hindi nagtagal ay nalaman nila na si Aryo ang kanilang aktwal na target, na inaakusahan siya ng pagpatay sa isang gangster sa Hong Kong dahilan upang mag-umpisa ang laban ng mga gangster. Habang sinisimula ng mga asasin ang kanilang pananambang, ang mga alip-ores ni Kitchul ay nakatakas ngunit si Aryo ay nasugatan ng pinaputukan siya ng baril. Habang hinaharangan ang babae, iniulat ni Kitchul ang pangyayari sa kanyang amo. Pagdating nila sa bahay ay nag-iisip sila ng mga paraan para protektahan ang kanilang sarili mula sa mga asasin, ngunit sa kasamaang palad ay nalaman nila na dumating na ang mga asasin sa kapitbahayan. Pagkatapos ay naghiwalay sila sa dalawang grupo, si Aryo kasama si Kitchul at ang tagasalin kasama ang mga alip-ores. Sa susunod na eksena sina Kitchul at Aryo ay nagmaneho habang hinahabol ng mga asasin, buti na lang at nakalusot sila matapos mabangga ng masasamang tao ang isang dumadaang truck. Matapos noon ang dalawa ay nagpasya na magtago sa tahanan ng pamilya ni Kitchul, naging magandang lugar ito para makapagpahinga sandali at makalanghap ng sariwang hangin. Naniniwala ang mga magulang ni Kitchul na si Aryo ay kanyang kasintahan kaya binigyan siya ng kwintas ng kanilang pamilya bilang regalo. Pagkatapos ang magkasintahan ay nagpalipas ng gabi ng ligtas at maayos sa loob ng bahay na walang pakialam sa hinaharap. Gayunpaman sa Hong Kong ay malalaman natin na ang ama ni Aryo ay hindi ligtas, matapos makipagpulong sa isa sa kanyang mas mataas na antas na miyembro, ang lugar ay biglang sumabog na naging dahilan ng kanyang hindi magandang kalagayan. Pagkatapos ng kanilang maikling bakasyon, sina Aryo at Kitchul ay muling nakipagkita sa iba. Si Aryo ay lumabas saglit upang subukan na tawagan ang kanyang ama ngunit ang mga asasin ay biglang lumitaw sa kapitbahayan.
Isang nakamamatay na laban ang naganap at si Aryo ay nagawang ihagis ang dalawa sa kanyang mga punyal diretso sa dalawang asasin dahilan para mamatay sila agad. Ngayon ang pinuno na lamang ng grupo ang natitira na nagkataon na isa ring malakas na babae. Sa lalong madaling panahon ang dalawa ay nagkaroon ng isang malakas na tunggalian. Bawat isa ay nagpapakita ng kanilang nakakamanghang mga kasanayan sa espada. Naiiwasan nila ang mga pag-atake ng isa't isa at pantay na nagagantihan ang isa't isa. Gayunpaman ang kalaban na pinuno ay nagpapatunay na mas makapangyarihan dahil sa huli ay bahagyang nasugatan niya si Aryo kaya nagpasya ang ating bida na gamitin ang kanyang katalinuhan, at nagtago sa isang malaking salansan ng dayami. Pagkatapos ang kalaban ay sinasaksak ang buong dayami ngunit si Aryo ay nagawang lusubin siya mula sa ibaba dahilan para magkasugat siya ng malala. Pagkatapos ng laban, si Aryo sa wakas ay nalaman ang lokasyon ng kanyang ina at nagmamadaling makita siya. Subalit pagdating niya doon ay nalaman niya na ang kanyang ina ay nakahanap na ng bagong pamilya at masayang namumuhay. Kaya si Aryo ay nagpasya na lamang na umalis nang hindi nakikipag-ugnayan sa kanyang ina. Pagkatapos nito ay umalis siya sa Korea sa kabila ng pag-amin ni Kechul ng kanyang nararamdaman. Pagdating sa Hong Kong, nakita niya ang kanyang ama na halos hindi na makagalaw dahil sa matinding pinsalang dulot ng pagsabog. Namatay siya ilang sandali matapos niyang makita ang kanyang anak sa huling pagkakataon. Kinabukasan ay biglang sumulpot si Kechul sa Hong Kong upang suportahan si Aryo, pagkatapos ay ibinigay niya ang kwintas ng pamilya habang si Aryo ay nagbigay ng halik bilang regalo. Gayunpaman determinado si Aryo na gumanti sa pumatay sa kanyang ama. Sa susunod na eksena binisita ni Aryo ang kasal ng karibal na responsable sa pagkamatay ng kanyang ama. Ang pangunahing pinuno ay naroroon din sa kasalan, si Aryo ay nagtago bilang ang nobya para makalapit sa pinuno. Habang siya at ang nobyo ay nakakakuha ng mga basbas mula sa pinuno nang biglang bumunot ng espada si Aryo na hiniwe siya. Naganap ang kaguluhan sa kasal habang inihahanda ng magkaribal na gangster ang kanilang mga sarili upang atakihin si Aryo. Gayunpaman bago pa nila masupil si Kechul at ang kanyang mga alip-ores ay nakarating din siya sa larangan ng digmaan. Ang pambihirang bida ay namamahala na mag-isa na pabagsakin ang ilang mga gangster. Habang naiiwasan din niya ang lahat ng putok ng baril, ang pinuno ay nakaramdam ng panganib at nagmadaling tumakas sa lugar na sinusundan ni Aryo. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali ay napadpad siya na nag-iisa sa isang madilim na lagusan kasama ang isang grupo ng mga kalaban. Sa kabila ng mga posibilidad na nakasalansan laban sa kanya, si Aryo ay mabilis na natalo ang lahat ng mga lalaki gamit ang kanyang malalakas na sipa. Kahit pa ang kanang kamay ng pinuno ay hindi makalaban sa kanya nang maiwasan niya ang pagputok ng baril nito at naghagis ng isang dagger na tumama sa kanyang dibdib. Sa kalaunan ay muling nagharap ang pinuno at si Aryo. Ngunit siya ngayon ay sugatan na sinubukan na makipagduel sa kanya gamit ang kanyang dalawang espada. Ngunit ang pinuno ay ngumiti sa kanya na binunot ang kanyang baril at pinaputukan siya. Sa kasamaang palad ay tinamaan si Aryo sa kanyang binti na naging mahina na bumagsak sa lupa. Pagkatapos, ang pinuno ay nagpakawala ng masamang pagtawa sabay tutok ng baril sa ulo ni Aryo na parang papatayin siya. Ngunit sa sandaling iyon ay lumitaw si Kechul na naagaw ang kanyang atensyon, dahil dito ay binaril siya ng pinuno na nagpabagsak sa kanya sa isang mataas na gusali. Sa kabila ng kanyang kalungkutan, sinamantala ni Aryo ang pagkakataon na malapitan ang pinuno at maghatid ng isang nakamamatay na pag-atake sa dibdib na nagpatalsik sa kanya sa gusali na ikinamatay nito. Pagkatapos ng tagumpay ay hinanap ni Aryo si Kechul, buti na lang nadiskubre niya na nakaligtas siya sa pagkahulog at ligtas na nakasakay sa isang dumadaang truck ng basura. Sa susunod na eksena makikita si Aryo na opisyal nang pumalit bilang ang bagong boss ng Black Dragon na humalili sa kanyang ama. Sa kabilang banda si Kechul ay tumungo sa paliparan upang umalis sa Hong Kong. Gayunpaman pinayuhan si Aryo ng kanang kamay ng kanyang ama na huwag pabayaan si Kechul dahil pinabayaan ng kanyang ama ang kanyang ina na umalis na labis niyang pinagsisihan sa huli. Sa kanyang payo, pinuntahan ni Aryo si Kechul sa airport kasama ang lahat ng kanyang mga gangster at gumawa ng isang matapang na hakbang, nag-propose siya sa kanya. Nagtatapos ang pelikula sa isang nakakabagbag damdaming pag-iibigan. Habang tinatanggap ni Kechul ang proposal ni Aryo at natutuwang nagyakap ang dalawa. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!